Hi, welcome ulit sa aking YouTube channel. So sa mga solid viewers ko dyan, ayan, maraming salamat sa iyong suporta. Ayan, so ngayon magbabaklas tayo ng LCD ng Samsung G7 Pro. So sobrang masag siya talaga. So pinagawa lang to sa akin, sa customer. So yun, sa ngayon ipapakita ko sa inyo paano babaklas dito. So may mga tools tayong gagamitin dito para baklas natin yung LCD. So isa na dito yung mga tweezers, screwdrivers, plastic pinner, at saka yung plastic na panghagod siya para maano natin yung pinakadikit nya. So yun, panoorin hanggang dulo at pasok muna intro. So ngayon, simulan natin. So gagamit tayo ng screen separator. So ito yung ginagamit pagpalambot ng LCD para lumambot yung dikit niya mula sa pinaka housing niya. So yun, papainitin muna natin at saka ilagay natin tong Samsung G7 Pro. Yan. So ito yung Samsung natin. So ibabaliktad lang natin. So dapat naka tap yung LCD mula ang LCD dito sa pinakano niya, plate niya, para doon kasi para lumambot yung dikit niya. Ayan. So hintayin ito yung mga minutes lang to para nasa 85 degrees Celsius ang init niya para lumambot yung yung dikit ng LCD. So mga 3 minutes siguro to. So hintayin na natin. So ngayon na-hit na natin 85 degrees Celsius. So yun, malambot na to. So ito kagandahan pag may machine tayo kasi napakadali lang siyang klasin pag dumaan na siya sa separator machine. So kung makita natin dito, siya, malambot na lang. So hindi na tayo mahirapan na maghagod gamit ang plastic. Ayan. So yung plastic to galing po to sa mga tempered glass na full tempered. So yan. So make sure na dandahin natin kasi may mga flex mo to, lalo sa baba. So may home button. So nakita natin may home button to. So may mga flex yan. So pag matigas, gamit tayo ng blade or itong cutter. So cutter yung ginagamit ko ngayon. So alalay lang natin para umangat yung LCD. So okay lang to mabasag kasi basag naman talaga to. So walang problema kung mabasag siya kasi sira naman tong LCD. So sa mga hindi pa nakasubscribe, so yan, i-subscribe na yung aking YouTube channel. So sa mga nakasubscribe niyan, please like and share para at least marami tayong mabigyan ng idea, matulungan, or magkaroon ng skill regarding sa cellphone technician. Ayan. So yung may siya cover, so tatanggalin natin. So ito na yung LCD. So makita natin dito, so may mga naiwan pang basag or glass ng LCD natin. So kailangan itanggalin to. Kailangan dito sa pinaka frame niya or housing, so kailangan linisan natin yung pinaka housing bago tayo magpalit ng bagong LCD. So dapat malinis yung bawat gilid niya. So ngayon ginagawa natin, nililinisan natin. Dapat malinis talaga siya para hindi siya kumapal o di kaya siya, kasi pag hindi malinisan natin to, may possible na matanggal yung dikit niya pag matagal na. Ayan. So dapat malinis siya para panibagong dikit talaga gawin natin dito. So meron tayong pandikit, B7000 yung pandikit ng cellphone na gagamitin natin. Dito hindi ko napapakita kung pagkabit ng LCD kasi wala pa namang LCD to. So ang ginawa ko in advance ko lang na pagbaklas para mamaya pagdating ng LCD is may kabit ko na agad. So tingnan lang natin mamaya kung may pakita ko pa ba yung pagkabit ng LCD. So yan. So makita natin may mga screw yan, mga tornilyo.
So kung magbaklas tayo ng battery, so kailangan tanggalin natin yung mga tornilyo para matanggal natin yung back cover niya. So yan, dapat malinis talaga siya. So yung lumang dikit, so kailangan tanggalin natin para hindi siya kumapal pag kung kinabit natin yung LCD na bago, so hindi siya kakapal. So napakadali lang nito gawin. Kahit sino pwede itong gumawa, basta at least meron kang mga equipment sa mga cellphone technician tools, yun mga basic tools na gamitin. Ayan, so ayan, nililisan talaga natin bawat kilid to, kuskusin natin gamit ang tweezer kasi sa gabal yan mamaya pag maglagay na tayo ng LCD na bago. Yan, take note lang, bago natin install yung LCD or lagyan ng dikit ulit, so kailangan matesting natin lahat kung nagpapunction ba lahat ng touch nya, kung magana ba lahat. So yan, para iwas abono tayo at the same time para maging good service yung gagawin natin sa customer. So yan, para mapanatag or kumbaga maano siya, mas balik-balikan ka pa pag maganda yung gawa ng pagkakabit mo na LCD. So yan, i-recommend ka sa mga customer mo. So yan lang ang mag-technique natin dyan. So see you in my next vlog. Bye bye, God bless po.